Nakatayo ngayon si Pauline sa gilid ng daan dahil wala pang bumibili sa kanyang buko na binebenta. Maya-maya lang ay nagulat siya nang may humintong kotse sa harapan niya, bumukas ang bintana, saka inabot sa kanya ang isang sanggol at mabilis na nagmamaneho palayo. Nakanganga siya habang sinusundan ito ng tingin. Nagpalingalinga sa paligid si Pauline at tiningnan kung may nakakita ba sa kanya pero parang wala namang pakialam ang mga tao. Naupo si Pauline at dahan-dahang inilagay sa kanyang kandungan ang sanggol, saka hinihintay ang estranghero na bumalik para kunin ito. Bandang hapon ay wala pa rin kaya napagdesisyonan na lang ni Pauline na dalhin sa bahay niya ang sanggol. At nalaman niyang babae pala ito. Umabot ang ilang linggo, buwan, ay hindi na binalikan ang sanggol kay Pauline. Sa kabilang banda ay parang nagliliyab na apoy ang naging titig ni Javier sa kanyang live-in partner na si Rosie. Umiiyak itong pumunta sa ospital dahil nawawala ang kanyang anak dahil nalingat lang ito sandali. Kukulong kita ora mismo. Kung hindi mo makikita ang anak ko. Takot na takot si Rosie sa sinabi niya, kaya lumuhod ito sa paanan niya at nagmakaawa. Please spare me, Javier! Sorry, kung napabayaan ko ang anak mo. Iniwan ko lang siya saglit sa crib. Pagbalik ko, wala na siya. Hindi ko alam kung nagsasabi ka ng totoo, Rosie. Dahil umpisa pa lang, alam kong ayaw mo sa anak ko. Kapag napatunayan kong may kinalaman ka sa pagkawala niya, malalagot ka sa akin. Kahit na kailan ay hindi kita mapapatawad. Sa ngayon ay mabuti pang maghiwalay na muna tayo. Pack your things and leave my house. No! Ayoko! Hindi ako papayag! Give me some time! Hahanapin ko si Grace at ibalik ko siya sa'yo ng ligtas. Hindi nagpatinag si Javier. Mahal niya ang babaeng ito pero hindi siya papayag na ganituhin siya dahil lang sa anak niya. Saka mo na sabihin yan kapag nasigurado mong maibalik mo sa akin ang anak ko. Pagkaalis ni Rosie ay napahawak si Javier sa kanyang sentido. Wala siyang ideya kung paano niya mahahanap ang anak. Ayaw niyang ma-stress at maapektuhan ang trabaho niya. Iniisip niya kung magpamedya siya ay maiskandalo siya at makalkal kung ano ang dahilan kung bakit nawala ang anak niya. May imahe siyang iniingatan. Magaling siyang doktor at kung may maibabalita man tungkol sa kanya ay yung tungkol sa mga achievements niya sa buhay, hindi isyo tungkol sa kanyang personal. Samantalang si Pauline naman ay lumaki na sa poder niya ang sanggol dahil hindi ito binalikan noon. Pinangalanan niya ang bata na si Amazing Grace. Ang bata ang nagsilbing lakas ni Pauline para lumaban sa hirap ng buhay. Kumayod para may makain sa araw-araw. 8 taon ang nakalipas. Kasama pa rin ni Pauline si Grace. Nag-aaral na ito kapag Sabado at Linggo ay sasamahan siya ng bata na magtinda ng mais sa sentro. Masaya silang dalawa kahit na simple lang ang buhay nila. Hindi alam ni Pauline kung maayos ba ang pagpapalaki niya kay Grace pero kasi napapansin niya rito palagi na suplada ito. Nasuplada ito at walang kaibigan sa lugar nila. Ayaw ng mga bata kay Grace dahil hindi ito pala kaibigan. Sa tingin niya, mabait lang ito sa kanya, pero sa iba ay hindi. May dala ka bang pasalubong sa akin, Mama? Pupunta ako mamaya sa syudad. Doon na lang ako bibili, anak. Sige po. Sasama ka ba? Hindi po. Dito lang ako sa bahay. May gagawin pa akong takdang aralin. Pabili na lang po ng papel dahil naubusan na ako, Mama. Sige, isisingit ko mamaya. Thank you po, Mama. I love you. Ngumiti naman si Pauline kay Grace. Hindi sweet ang batang ito sa kanya, kaya hindi niya alam kung bakit bigla na lang itong naging ganito ngayon. I love you too, anak. Siya nga po pala. Magbihis na muna kayo doon, Mama. Ipaghahanda ko lang kayo ng makakain.
Tumango naman si Pauline at nagpasalamat. Nang dumating sa buhay niya si Grace, ay na-realize niyang kahit mahirap ay kailangan talagang magkaroon din siya ng pamilya o kahit anak na lang, wag na asawa. Pagkatapos magbihis ni Pauline ay lumabas na siya ng kwarto at isinukbit ang kanyang maliit na sling bag. Dumiretso siya sa kusina para kumain. Napangiti na lang si Pauline dahil may nakahanda na ngang pagkain para sa kanya. Hindi na niya inistorbo si Grace, nag-uumpisa na kasi itong gumawa ng takdang aralin. Kahit siya bilang ina ng bata, ay hindi niya alam kung bakit naging ganito ito kaseryoso sa buhay sa murang edad. Napapansin kasi niya na mas gusto nitong pumirmi sa loob ng bahay at magbasa. Gumawa ng takdang aralin kaysa ang makipaglaro sa labas kasama ang mga anak ng kapitbahay. Kaya nasabihan siyang hindi raw maayos ang pagpapalaki niya sa anak dahil lumaki itong suplada at hindi marunong makisama. Inaway pa nga niya yung isa kasi nasabihan pa siya na sa kakatinda daw niya ng buko ay naanakan siya ng wala sa oras. Hindi kasi siya mapirmi sa isang lugar. Kung saan maraming benta at maraming tao ay doon siya. Kaya noong mga panahong nagtagpo ang landas nila ni Grace, ay sa ibang lugar siya noon nagtitinda at ilang buwan siyang hindi nakauwi sa bahay niya. Ang nangyari ay pinagchismisan siya na nabuntis at hindi pinanagutan ng lalaki. Nasanay na rin naman si Pauline kaya hinayaan na lang niya. Hindi na pinatulan dahil importante ang paghahanap buhay niya kaysa ang pumatol sa kapitbahay na toxic. Aalis na ako anak. Ako na lang ang mag-lock nitong gate. Salamat mama. Pagka-lock ni Pauline ng gate ay pumara na siya ng taxi para magpahatid sa syudad. Naubos kasi ang ilang sako niyang buko kaya kailangan niyang i-treat ang sarili niya. Bibili lang siya ng ilang pirasong damit. Kay Grace ang dadamihan niya dahil palagi itong pumapasok sa eskwela. Mag-grocery din siya at bibili ng bigas dahil kaunti na lang ang nandun sa lagayan. Nagbigay muna si Pauline ng pamasahe niya bago lumabas ng taxi. Paglingon niya ay nanliit ang kanyang paningin nang mapansin niya ang lalaking pamilyar sa kanya na kakababa lang ng kotse. Hoy! Teka lang muna. Kilala kita? Ikaw nga yun? Napangiwi na lang si Pauline nang ngumiti ang lalaki at naglalakad palapit sa kanya. Hi, I'm Christopher. Anong pangalan mo? Naiiling na lang si Pauline. Ang kaswal ng pagka-approach sa kanya pero hindi nito alam na binigyan siya nito ng malaking responsibilidad. Hindi na kailangan yun. Ang gusto kong malaman mula sa'yo ay kung bakit nag-iwan ka ng sanggol sa akin tapos hindi mo binalikan. Napabuntong hininga na lang ang lalaki habang nakatingin sa kanya. Doon tayo mag-usap sa loob ng kotse ko, Pauline. Napanganga na lang si Pauline dahil alam nito ang pangalan niya. Paano kaya nito nalaman? Bakit mo alam ang pangalan ko? Maraming paraan para malaman ang pangalan ng isang tao na pasikreto. Napaikot na lang ang mga mata ni Pauline. Alam na pala nito ang pangalan niya ay nagtatanong pa. Maya-maya lang ay sumunod na si Pauline papasok sa loob ng kotse nito at naupo siya ng maayos. Ano na? May pupuntahan pa ako. Napabuntong hininga na lang si Christopher dahil nagmamadali siya. Hindi naman kasi siya pwedeng magtagal dahil mag-isa lang si Grace sa bahay at saka natatakot siya sa lalaking ito dahil baka kukunin sa kanya ang bata. Kumusta ang bata? 8 taon na rin ang nakalipas. Okay lang siya. At saka gusto ko lang sabihin sa'yo na ang laki ng utang na loob mo sa akin. I know. Ang laki din ng kasalanan ko sa daddy ng batang yun. Alam kong hindi niya ako mapapatawad. Napakunot na lang ang noo ni Pauline dahil sa katagang binitiwan ni Christopher. Naguguluhan siya, sa totoo lang. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kaano-ano yung bata, Pauline.
Anak siya ng kaibigan kong doktor na si Javier Florante. Habang nagkukwento si Christopher, ay nakikinig lang si Pauline. Live-in partner pala ni Javier na ama ni Grace ang kapatid ni Christopher dahil anak sa ibang babae ang bata at hindi ito matanggap ng isa ay nagplano na itapon si Grace kaya inunahan na ito ni Christopher. Kinuha ang bata sa bahay, saka sakto namang nadaanan siya nito ay sa kanya inabot ang sanggol. Napapikit na lang si Pauline, may galit siyang nararamdaman sa lalaking kaharap. Dahil kung hindi siya, ano na lang kaya ang mangyayari ngayon kay Grace? Hindi masukat kung gaano kalalim ang naiwang sugat sa ama ng sanggol na mawalay sa anak. Siguro hindi ito nakakain ngayon sa sobrang pag-aalala o di kaya pinapatay na ito sa lungkot at takot. Kahit saang anggulo tingnan, kasalanan talagang ginawa mo. At sana, hindi ako masali sa gulo na ginawa mo. Hindi kita idadamay sa ginawa ko. Saka wala akong planong kunin sa iyong bata. Sasabihin ko pa kay Javier ang kasalanan ko sa kanya. Nakahinga naman ng maluwag si Pauline. Pagkatapos nilang mag-usap ni Christopher, ay bumaba na siya ng sasakyan nito at nagmamadaling pumasok sa tindahan ng mga damit. Sa kabilang banda, si Javier ay kapapasok lang sa kanyang opisina galing operating room nang madatnan niya si Christopher sa loob na hinihintay siya. Magmula nang maghiwalay sila ng kapatid nito dahil sa issue noon, ay madalang na lang silang magkita ng kaibigan. Buti naman naisipan mo akong dalawin ngayon. Akala ko kasi galit ka rin sa akin dahil sa hiwalayan namin ng kapatid mo. Hindi ako nakikialam sa issue ninyo. Wala akong kinampihan ni isa sa inyo. Whatever it is ay mangyayari talaga na maghiwalay ang magkarelasyon. So, what brought you here? Bumuntong hininga si Christopher at seryosong nakatingin sa kanya. Hindi sanay si Javier na ganitong aura ng kaibigan. May mabigat yata itong pinagdadaanan. 8 taon akong nanahimik. At ngayon lang ako naglakas ng loob na sabihin sa iyong totoo. Kumunot ang noo ni Javier. Naguguluhan siya sa ipinupunto ni Christopher. Hindi niya magets kung saan patutungo ang kwento nito. Just get straight to the point, will you? May kinalaman ako sa pagkawala ng anak mo, pare. Dahil sa narinig, ay nagdilim ang paningin ni Javier. Sabay na nagtayuan ang balahibo niya sa katawan. Nag-igting ang kanyang panga, naikuyom niya ang kamao at dali-dali niyang nilapitan si Christopher. Inundayan ng malakas na suntok sa muka. Pagkatapos ay isinalya niya ito sa dingding. Hindi pa siya nakontento, idiniin pa niya ito ng sobra saka kinuwelyuhan. Ayup ka! Kung saan ako naghanap. Na-stress ako ng sobra. Mutik pa akong mabaliw tapos ikaw lang palang dahilan. Bakit ha? Magkaibigan naman tayong dalawa, di ba? Traitor ka! Let me explain, Javier. May masamang plano kapatid ko dun sa bata. Balak nitong itapon para masolo ka niya. Your reasoning is too shallow, bastard. Kahit ano pang sabihin mo. Still, mali pa rin ang ginawa mo. Kung alam mo palang may ganun, sana lumapit ka sa akin. At kausapin ako. Hindi yung bigla mo nalang dinala ang anak ko. Galit na galit ngayon si Javier. Walang pagsidlan ang galit niya. Sobrang liit na ng tingin niya kay Christopher. Gustong-gusto niya itong pulbusin sa mga palad niya. I'm so sorry, pare. Napapailing si Javier na lumayo kay Christopher. Napasandig din siya sa dingding at napadausdos hanggang sa mapaluhod na siya sa sahig. Hindi kita mapapatawad. Never. Ipapakulong kita. Kakasuhan kita ng kidnapping. Sige, ipakulong mo ako. Tatanggapin ko kahit anong parusang ipataw mo sa akin. Saan mo dinala ang anak ko? Saan? Lumabas na ang litid ni Javier sa leeg sa pagsigaw. Wala siyang pakialam kung may makarinig sa kanila sa labas. Iniwan ko kay Pauline Santa Mesa. And I know your daughter is in good hands. 8 taon ang nasayang sa ginawa mo, Christopher. Samahan mo ako sa babaeng yun.
Kukunin ko sa kanyang anak ko. Makalipas ang ilang minuto ay kumalma na si Javier. Hindi sila nag-imika ni Christopher kahit na magkatabi lang silang dalawa na nakasandig sa dingding. Kahit anong gawin niya, kahit patayin niya sa bugbog at suntok, itong kaibigan niya ay wala ding mangyayari dahil nakalipas na ang lahat. Isang linggong nakalipas habang si Pauline naman ay nagtitinda pa rin ng buko sa gilid ng highway. Kararating lang niya ngayon at hindi pa nga niya na-arrange ang paninda niya nang may isang kotse na huminto sa harap niya. Dali-daling lumabas ang isang lalaki. Seryoso ang mukha nito na nakatingin sa kanya. Pauline Santa Mesa, nasaan ang anak ko? Napakunot ang noo ni Pauline habang nakatingin sa lalaki. Pinasadahan pa niya ng tingin mula ulo hanggang paa. Gwapo nga pero mukhang suplado naman. Sino ka ba ha? Uso naman ang magpakilala muna. Hindi yung nanggugulat ka nalang bigla. I'm Javier Florante. Akong ama ng batang nasayo. Napatangu-tangu na lang si Pauline. Kaya pala ganon si Grace, sa daddy pala nagmana. Paano ka naman masigurado na ikaw nga ang ama ng batang yun? Nagpang-abot ang kilay ni Javier na nakatingin kay Pauline, pero nagkibit balikat na lang ang babae. Look, miss, wala akong panahong makipaglokohan sa'yo. Kung tutuusin, kidnapping ang ginawa mo. Pwede kitang ipakulong dahil doon. Ay, talaga ba? Ikaw ang may kailangan sa akin, di ba? Dapat maging mabait ka man lang kahit konti. Alam mo sa akin nakasalalay kung paano makikita ang anak mo. Nag-cross arms pa si Pauline at taas noo na tiningnan si Javier. Huwag ka nang magmatigas, miss. Kahit saan korte pa tayo magkaharap, ay matatalo ka sa kaso. Dala kong totoong magulang ng bata. Kasi nung mga panahong napunta sa'yo, ay pwede ka namang dumulog sa kahit anong ahensya ng gobyerno para ma-report yun. Paano ba yan? Mas nagtitiwala ako sa sarili ko. Please, miss. I wanna see my daughter. Yan, ganyan. Pwede naman palang maging mahinahon ka lang. Name your price. Pwede naman kitang bayaran kahit na magkano. Ibalik mo lang sa akin ang anak ko. Nanlilisik ang mga mata ni Pauline dahil sa sinabi ni Javier. Parang gusto niyang sipain ang lalaking ito palayo sa kanya. Nagmumukha pa siyang pera dahil rito. Hindi nababayaran ng perang utang na loob, Mr. Florante. Ano? Magbabayad ka pa ba? Ikaw ang bahala. Napailing na lang si Pauline nang mapansin niyang helpless na helpless ang lalaki. Naiintindihan niya ang sentimento ni Javier dahil hindi biro ang mawalan ng anak. 8 taon itong nawalay sa buhay nito. Hintayin mo lang ako. Kapag naubos tong paninda kong buko ay saka pa lang ako uuwi. Kung hindi ka makapaghintay, bahala ka sa buhay mo. Okay. Samantalang si Javier naman ay napapailing na lang sa katigasan ng ulo nitong si Pauline Florante. Hindi siya mapakali ngayon habang nakaupo sa driver's seat. Nag-aalala siya na baka kapag hindi matapos ang paninda nito ay hindi ito uuwi ngayon. Nakakainis ang babae. Dakdak ng dakdak. May sagot talaga ito sa bawat sasabihin niya. Lumalabas na parang may utang na loob pa siya rito dahil sa pag-aalaga sa anak niya ng ilang taon. Excited na siyang makita si Grace, kung saan ito nagmana at kung anong itsura nito paglaki. Hapon na nang maubos ang paninda ni Pauline. Nakasimangot na lang si Javier dahil parang kumapal ang puwit niya sa kakaupo sa paghihintay sa babae. Maya-maya lang ay nagmamaneho na siya at si Pauline ay nasa kanyang tabi. Masyadong himala na tahimik lang ang babae ngayon samantalang kanina ay ang dami nitong sinasabi. Itinuro agad ni Pauline kung saan ito nakatira. Kaya pinahinto niya ang kotse sa harap ng nakasarang gate na kawayan. Sabay na silang bumaba ni Pauline. Nag-unat muna si Javier ng katawan saka tumingin sa buong paligid. Napunta ang titig niya sa bahay ng babae. Maayos naman kahit tabla ang dingding. Tapos yero ang bubong. Hindi gaanong kalakihan tansya niya ay kasya lang sa 5 tao. Halika na.
Kung kanina lang ay atat kang makitang anak mo, tapos ngayon ay parang ayaw mong pumasok. Napabuntong hininga na lang si Javier na sumunod kay Pauline papasok sa loob ng gate. Nang nasa loob na sila ng bahay ay nadatnan nila ang isang batang babae, si Grace, ang kanyang anak. Kilalang kilala niya ito kahit nag-iba ang itsura nito paglaki. Parang gustong umiyak ni Javier. Lalapitan na sana niyang anak nang tumaas ang kilay nito at masama ang tingin sa kanya. Naudlot ang tangkang paglapit ni Javier. Napakunot ang noo niya dahil parang napansin niyang suplada ang aura ng anak niya. Hindi ito gaya ng ibang bata na sweet at may hinahandang ngiti sa labi. Sino siya, Mama? Boyfriend mo? Yumukod si Javier para magpantay sila ng anak. Ngumiti siya rito. Sinubukan niyang hawakan ng kamay pero umatras ito palayo. Hi, ako si Javier Florante. Akong daddy mo. Kumunot ang noo ni Grace at sumilyap kay Pauline. Meron ba ako nun? Napabuntong hininga na lang si Javier pero naiintindihan niya ang nararamdaman nito dahil lumaki itong wala siya kaya may tendency na magugulat ang bata. Oo, at ako yun. Ayoko sa'yo. Hindi kita kilala. Grace, hindi kita pinalaking ganyan. Matuto kang rumespeto sa nakakatanda sa'yo. Baka mamaya, sasabihin hindi kita tinuruan paano gumalang. Pagsingit ni Pauline sa usapan. Napansin ni Javier na parang biglang natakot ang bata sa pagsaway ni Pauline. Napayuko ito at nawala ang pagkasuplada. Sorry, Mama. Sa kanya ka humingi ng tawad, hindi sa akin. Sorry. Napailing na lang si Javier. Humingi nga ng tawad pero hindi nakatingin sa kanya. Aminado siya na hindi magiging madali ang pagkuha niya sa bata. Sa pagkakataong ito ay talo siya dahil napapamahal na si Grace kay Pauline. Hinayaan na lang niya na biglang pumasok sa loob ng kwarto ang bata, bit-bit ang bag nito na hindi nagpaalam sa kanya. Napahinga na lang ng malalim si Javier. Hindi niya alam kung saan nagmana si Grace gayong hindi naman ganon ang ugali ng kanyang dating kasintahan, ang nanay nito. Siguro kung mas pinili sila ni Gia kaysa sa kagustuhan nitong pumunta sa Sydney ay hindi maging ganito ang takbo ng buhay nila ngayon. Hindi niya maintindihan kung bakit may mga taong ganon na hindi man lang matatakot na iwanan ang anak. Ngayon ay wala na siyang balita sa babaeng yon kung buhay pa ba o wala na. Nang mapatingin siya sa gawin ni Pauline ay sweet naman ang aura nito. Walang bakas ng pagiging suplada kahit na madakdak. Makalipas ang minuto ay lumabas ng bahay si Javier at sumunod naman sa kanya si Pauline. Sorry. Hindi ba niya alam na hindi ikaw ang totoo niyang nanay? Hindi ko sinabi dahil makalayasan niya ako. Tsaka masyado pa siyang bata para ma-process ang ganong katotohanan. Naiintindihan mo naman siguro ako, Pauline. Tulungan mo ako na makilala niya ako bilang tatay niya. Gusto ko din siyang makasama. 8 taon ang nasayang para sa aming dalawa. Napailing na lang si Pauline. Hindi niya alam kung anong pwede niyang gawin kahit pigilan pa niya si Javier na kukunin ang bata sa kanya ay wala ding mangyayari dahil tatay ito ng bata at siya'y hindi man lang kadugo. Mahal na mahal niya si Grace pero kailangan niya itong ibalik sa tunay nitong pamilya. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Ipaliwanag ko lang sa kanya ng maayos. Sana wag matagalan, Pauline. Tumango na lang si Pauline at hindi na nagsalita pa. Tumingala siya sa langit upang pigilan ang nagbabadyang pag-iyak. Matapang siya. Nalampasan nga niyang ilang taon ng mag-isa. Ngayon pa kaya? Pero iba na kasi dahil kay Grace. Natatakot siya dahil baka hindi niya makayanang mamuhay mag-isa kapag hindi na niya nakasama ang bata. Napapikit na lang si Pauline at napagpasyahan niyang pumasok sa loob ng bahay. Hindi mo na ba ako mahal kaya ibibigay mo na ako sa kanya?
Nagulat na lang si Pauline nang biglang nagsalita si Grace. Lutang talaga siya kaya hindi niya nakita ang anak na nakatayo malapit sa pinto. Dali-dali niyang nilapitan ito at ginanap ang kamay saka hinaplos ang pisngi. Hindi totoo yan. Mahal na mahal kita. Ang gusto ng daddy mo, makasama ka niya para makabawi siya sa'yo. Ayoko. Mas gusto ko sa'yo dahil kilala kita kaysa sa kanya. Naiintindihan niya si Grace. Mahirap naman talaga mag-adjust sa bagong tao na makakasama at ibang environment. Pero ayaw din ni Paulina magka-conflict na sila ni Javier at ipapakulong siya nito ng tuluyan. Hindi pwede. Bakit? Dahil ba hindi mo ako totoong anak? Nanlalaki ang mga mata ni Pauline habang nakatingin kay Grace. Saan mo nakuha ang tungkol sa bagay na yan? Narinig ko po kayo na nag-uusap sa labas. Wala akong pakialam kung hindi ka ang totoo kong ina. Hindi ko na rin naalamin kung paano ako napunta sa'yo. Basta ikaw ang gusto ko makasama. Ikaw ang nanay ko. Alam mo kung gaano kita kamahal, Mama. Napaiyak na lang si Pauline dahil sa sinabi ni Grace. Nilapitan niya ito at niyakap ng sobrang higpit. Mahal na mahal din kita. Salamat, Mama. Araw ng Sabado, hindi nagtinda si Pauline. Nasa bahay lang siya, nagpapahinga kasamang anak. Pumasok siya sa kwarto at nadatnan niya si Grace na nag-iimpake ng mga gamit at inilagay nito sa loob ng backpack. Saan ka pupunta? Dahil mahal kita, susundin ko na ang sinasabi mong bigyan ko ng chance ang daddy ko. At ayaw kong maging apektado ako sa pangungulit niya. Pabalik-balik rito. Ngumiti naman si Pauline kay Grace. Unti-unti na lang niyang tinanggap sa sarili na darating ang araw na kukunin ng bata sa kanya. Kalahating buwan na rin ang nakalipas. Walang palya si Javier sa pagpunta sa bahay niya at ramdam niyang napipilitan lang itong kausapin siya dahil sa kay Grace. Napapansin ni Pauline, masyadong distant sa isang tao ang isang Javier Florante o baka sa kanya lang dahil simple lang ang pamumuhay niya saka ang mga mata nito ay hindi mapirmi sa isang lugar kung saan tumitingin at istrikto. Kaya ilag din siya rito. Hindi kasi siya sanay. Siguro sa lalaki nagmana ang ugali ni Grace. Mag-ingat ka doon ha. Kumain ka ng marami at huwag kalimutang magdasal bago matulog. Opo, Mama. Nang maririnig niya ang tunog ng sasakyan ni Javier, ay nilapitan na niya si Grace at tinalikan sa pisngi. Nandiyan ang daddy mo. Huwag kang umiyak, Mama. Hindi din ako magtatagal dun. Ngumiti si Grace at niyakap siya. Samantalang si Javier naman ay nagulat dahil hindi pa siya nakalabas ng kotse ay nakita na niya si Grace na may dalang backpack na lumabas ng bahay. Lumapit ito sa kotse at hinintay nitong mapagbuksan niya. Pagpasok sa loob ay hindi man lang siya nito magawang tingnan. Tingin ni Javier, sumama lang sa kanyang anak dahil sinabi ni Pauline at hindi talaga nito kagustuhan. Mabuti na rin yon para magkaroon sila ng time nilang mag-ama na maging close silang dalawa. Nagpaalam ka ba sa mama mo? Oo. Napailing na lang si Javier. Walang ka-remorse ang pagsagot ng anak sa kanya. Kumbaga, labas sa ilong. Nang nasa syudad na sila, ay kinausap ulit niya si Grace na tahimik lang at hindi niya alam kung anong iniisip nito. Gusto mo bang kumain dun sa paboritong kainan ng mga bata? Yung pulang bubuyog? Ayoko. Mas gusto kong kainan yung paborito ko na niluluto ni Mama. Ano yun? Ginisang gulay at pritong tuyo. Hindi na rin nagsalita si Javier. Kailangan pa niyang habaan ang pasensya niya para makuha ang loob ng kanyang anak. May duty pa siya mamayang gabi sa ospital at kailangan niya itong iwanan sa bahay. Pagdating nila ay nasa sala lahat nakatambay ang mga kasama niya sa bahay para i-welcome si Grace.
Todong ngiti pa nga mga ito pero wala man lang reaksyon si Grace. Siya na lang ang humingi ng depensa dahil talagang hindi friendly itong anak niya. Nagustuhan mo ba ang bago mong bahay? Okay lang. Sumenya siya sa mga ito na samahan lang muna niya sa magiging kwarto nitong anak niya. Pagpasok nila sa loob ay normal lang ang naging reaksyon ni Grace. Hindi man lang ito natuwa o na-excite na makita ang mga bagong gamit na binili niya para rito. Mga daming damit, sapatos at iba pa, normal lang ang tingin nito sa ganong gamit. Hindi naman niya sinasabing kaya siya bumibili ng ganito ay dahil sa lahat ng anak sa mga gamit dahil alam niyang nabibilhan naman ito ni Pauline ng mamahalin. Gusto lang niyang maibigay sa anak ang mas maayos na buhay pero hindi ito masaya sa nakikita ngayon. Iwanan muna kita saglit ha. Feel at home. Magpahinga ka muna. When you need anything ay sabihan mo lang ako. Wala akong kailangan. Okay na ako rito. Napabuntong hininga na lang si Javier na lumabas ng kwarto ni Grace. Napagpasyahan niya na hindi na muna pumasok ngayon para kapag lalabas ng kwarto ang bata ay makikita siya nito sa loob ng bahay. Nag-request siya kay Manang Mercedes na ipagluto si Grace ng masarap na pagkain para hapunan nito mamaya. Nang maghapunan ay kinatok niya ang kwarto ni Grace para kumain na sila ng sabay dahil gusto niyang magpahinga ng maaga. Kakain na tayo ng hapunan, anak. Busog pa ako. Lalabas lang ako mamaya kapag nagugutom ako. Hindi pwedeng magpalipas ng gutom. Nagpaluto ko ng masarap na pagkain kay Manang. Ayoko. Napahilot sa kanyang sentido si Javier. Nagmamatigas si Grace kahit ilang beses niya itong sinabihan na kakain na sila ay hindi pumayag ang bata. Kung sino-sino na ang pumunta rito nakasambahay pero hindi pa rin lumalabas ng kwarto. Kaya hindi na lang niya pinilit kumain na siya nang mag-isa at napagpasyahang magpahinga na muna. Nagbilin siya kina Manang na hatiran ng pagkain si Grace mamaya kapag nagutom na. Bandang 10:00 ng gabi nang magising si Javier. Nakaramdam siya ng uhaw kaya naisipan niyang bumaba para uminom ng tubig sa kusina. Pero natigilan siya nang makita si Grace na mag-isang kumakain. Itlog, tuyo at ginisang gulay ang ulam nito. Good evening, anak. Lumingon sa gawin niya si Grace at gaya ng nauna ay normal ang reaksyon nito nang makita siya. Magandang gabi din. Mukhang ganadong kain mo ah. Oo, ipinagluto ko ni Ate Realin. May iba ka pa bang gustong kainin? Okay na ako rito. Sabi kasi ni Mama kung anong nakahanda sa mesa, ayun lang ang kakainin. Hindi daw pwedeng hanapin yung wala. Kaya kong ibigay sa iyong lahat. Hindi kita tinitipid basta magsabi ka lang. Umiiling si Grace. Tinuturuan ako ni Mama kung paano maging kontento sa buhay. At saka, kung anong meron dito, ay nakakain ko naman lahat yon dahil binibili ni Mama. Naibibigay niya lahat kaya masasabi kong mayaman na rin ako sa pagmamahal at sa material na bagay. Hindi na umimik si Javier. Ayaw na niyang magsalita dahil marami ding isasagot si Grace sa kanya. He's so thankful na lumaking matalinong anak niya pero nagagamit din ito against sa kanya kaya nahihirapan siya. Hindi na siya nagbukas ng usapan para makakain ito ng maayos. Maging kontento na lang siya nakakausapin siya nito. Humila ng upuan si Javier at naupo. Hihintay na lang niyang matapos si Grace sa pagkain para sabay na silang lumabas ng kusina. Isang linggong nakalipas, magmula nang sumama kay Javier ang anak. Masasabi niyang hindi biro ang makisama sa isang bata na hindi lumaki sa kanya. Parang wala silang kasama sa bahay na bata dahil walang naglalaro sa may bakuran. Sa sala dahil si Grace ay palaging nagkukulong sa kwarto at saka kung hindi kakausapin ay hindi nagsasalita. Alam ni Javier na binibigyan siya ng silent treatment ni Grace pero pilit niyang binaliwala.
Nag-aaral pa rin ito kung saan ito nag-aaral dati dahil hindi na niya naisipang i-transfer para hindi magalit sa kanya ng tuluyan. Hindi naman bukang bibig ni Grace ang mama nitong si Pauline pero alam niyang hinahanap nito ng anak. Palagi niya itong napapansin na nakatingin sa malayo. Kakauwi lang ni Javier galing trabaho at nadatnan niyang nasa sala si Grace. May sinusulat ito sa notebook. Akala ko babawi ka. Pero bakit palagi ka nalang wala rito sa bahay? Iniwan mo lang ako sa mga tao rito na hindi ko kilala. Napabuntong hininga na lang si Javier. Nagtatrabaho ako para sa future mo. Iba talaga ang household ng mayayaman. At saka iba din ang way ng pagpapalaki nila sa mga anak nila. Iiwan sa mga yaya dahil nagtatrabaho palagi. Samantalang yung mga simpleng pamumuhay lang ay kaya pang mabigyan ng oras ang anak. Respect your own father. Hindi pwedeng ikaw na lang palaging iintindihin ko. Naubos na ang pasensya ni Javier at ayaw niyang tinatrato siya ng ganito ng anak niya. Mahal mo ba talaga ako bilang anak mo? Kasi kung oo, sana hinayaan mo na lang ako sa piling ni Mama. Binitbit ni Grace ang notebook nito saka nag-walk out. Naiwang inis na inis si Javier, hindi na niya alam kung anong gagawin niya para mahalin naman siya ng anak niya. Parang gusto niyang patayin si Christopher dahil kasalanan naman ng kaibigan ang lahat ng ito. Sa mga sumunod na araw ay nagulat si Javier dahil sinalubong siya ni Manong Mercedes ng isang nag-aalalang muka. Okay ka lang, Manang? Anong nangyayari sa'yo? Si Grace, inaapoy ng lagnat. Nagdideliryo na sa sobrang init. Dahil sa narinig, ay dali-daling tumakbo si Javier paakyat ng hagdan at tumiretso sa kwarto ng anak. Nadatnan niyang nanginginig si Grace na nakahiga sa kama na nakatalukbong ng kumot. Dadalhin ka namin sa ospital. Akmang bubuhati na ni Javier ang anak sa sobrang pag-aalala nang magsalita ito. Masama pong pakiramdam ko, Mama Pauline. Nagkatinginan silang dalawa ni Manang Mercedes. Niyakap ni Javier ang anak ng sobrang higpit para gumaan ang pakiramdam nito. Nandito ako. Si Dading mag-aalaga sa'yo. Gusto ko si Mama. Nakaramdam ng awa si Javier para sa bata. Kahit masama ang pakiramdam nito, ay si Pauline pa rin ang gustong makasama. Hindi siya pwedeng magalit kay Pauline dahil hindi nito kasalanan yon. Grabing attachment dahil 8 taon itong nasa pangangalaga ni Pauline. Napabuntong hininga na lang si Javier na tumayo at hinarap si Manang Mercedes. Ikaw na munang bahala sa anak ko, Manang. Pakainin mo at painumin mo ng gamot. Kapag okay na ang pakiramdam niya ay iuwi mo kay Pauline. Tanungin mo na lang si Grace sa address. Alam niyang papunta doon. Sige. Nagpasalamat siya kay Manang at binigyan ng huling sulyap si Grace bago lumabas ng kwarto. Suko na si Javier. Hindi na niya ipipilit ang sarili niya para sa anak. Kahit anong gawin ni Javier ay hindi siya mananalo rito. Sa kabilang banda, si Pauline ay sobrang lungkot dahil hindi na niya kasama si Grace. 1 linggo pa lang at kalahati pero pakiramdam ni Pauline ay parang 1 taon na. Wala din siyang ganang magtinda dahil naiisip niya ang kalagayan ni Grace. Kung naaalagaan ba ito ng maayos doon? Hindi ba nagkakasakit at hindi ba nakakagat ng lamok sa gabi pero aircon naman yata sa bahay ni Javier kaya walang lamok na makakapasok. At hindi sanay sa malamig ang anak, baka sumakit ang tiyan nun. Mama! Nandito na ako! Nang marinig ni Pauline ang tinig ni Grace sa labas ng bahay, dali-dali siyang tumayo. Binuksan ang pinto at nakita niyang nakangiting si Grace. Tumakbo si Pauline at agad niyakap ang anak. Pagkalapit niya rito. I miss you, anak. Na-miss din kita, Mommy. Sabi ko sa'yo, hindi ako magtatagal dun. Napakunot naman ang noo ni Pauline at tiningnang maigi si Grace. Anong ginawa mo? Hindi ka ba nagpakabait dun?
Mabait po ako dun. Hindi nga ako nagsasalita eh. Ikaw talaga? Napahagik-gik na lang si Grace nang paliguan niya ito ng halik sa muka. Pero natigilan si Pauline nang maramdaman niyang mainit ang anak, kaya din naman niyang noon ito. May lagnat po ako, Mama. Nakainom ka ba ng gamot? Opo. Mabuti naman. Halika, sa loob na tayo. Ang daddy mo bang nagatid sa'yo rito? Hindi po. Si Lola Mercedes po. Yung mayordoma sa bahay ni Daddy. Pero alam ng daddy mo na umuwi ka na rito? Siyang nagsabi na iuwi na ako rito. Napabuntong hininga na lang si Pauline. Alam niyang naubos na ang pasensya ni Javier sa pagiging matigas ng puso ni Grace. Para dito kaya ito na ang nagpasyang mag-give up. Naawa din siya sa lalaki dahil nag-effort itong mapalapit sa anak pero ayaw kasi ni Grace. Ayaw na niyang makialam basta hahayaan na lang niya ang mga ito. Isang buwan nang nakalipas. Sa kabilang banda, nagulat si Javier nang paglabas niya ng operating room ay nakita niyang tumatakbo sa pasilyo ng ospital si Grace, palapit sa kanya. Ang akala ni Javier ay nananaginip lang siya pero maaga pa naman ngayon kaya totoo itong nakikita niya. Hi, Daddy. Teary-eyed si Javier na nakatingin sa anak ng sobrang lapad ng pagkakangiti habang nakatingin sa kanya. Humawak pa ito sa kamay niya at dinala sa noo para magmano. Then a realization hit him. Maling-mali ang approach niya sa bata noong umpisa dahil binigla niya ito para tanggapin siya. Dapat pala sinanay muna niya ito sa presensya hanggang sa matanggap siya nito ng buo. At ang isang buwan na hindi niya pagpaparamdam rito ay nagbunga ng maganda kaya tuwang-tuwa si Javier. Parang gusto niyang maiyak sa kaligayahan. Sinong kasama mo rito? Si Mama. Nasa labas lang siya naghihintay. Kumusta ka na? Okay lang po, Daddy. Namimiss kita kaya napapunta ako sa'yo rito. Sa bahay mo ako galing. Sabi ni Lola Mercedes, hindi ka raw umuwi kagabi. Kaya dinalhan ka namin ni Mama ng breakfast. Napangiti na lang si Javier. Parang hindi itong anak niya na hindi siya pinapansin dati. Biglang naging attentive na ito, which is good start for their father and daughter relationship. Niyakap niyang anak ng sobrang higpit. Biglang pambawi sa isang buwan na hindi niya ito nakikita. Salamat, anak. You're welcome, Daddy. Nagpaalam muna saglit si Grace na babalikan na muna nito si Pauline para tawagin. Pagbalik ng anak ay kasama na nitong babae. Napakunot ang noo ni Javier dahil napansin niyang may pagbabago sa hitsura ni Pauline at napansin niyang nagpaayos pala ito ng buhok. Nakalugay na kasi. Dati ay nakatali ito at semi-buhaghag. Blooming ka yata. At gumanda lalo. Nahiya naman si Pauline sa naging tanong niya. Napakagatlabi na lang si Javier nang ma-realize niya ang mga salitang nabitiwan niya sa babae. Hindi siya mahilig mag-compliment sa girls dahil hindi niya ugali ang ganon. Pero bigla na lang itong lumabas sa bibig niya gayong kaharap niya si Pauline. Sa una pa lang nilang pagkikita ay napapansin na niya pero iba kasi ang pakay niya noong mga panahong yon, saka nagkasagutan agad sila. May inspiration na po si Mama kaya gumaganda siya lalo, Daddy. Talaga? Kahit curious si Javier ay ayaw niyang magtanong. Lumalabas kasi na chismoso siya. Personal na buhay naman yun ng babae kaya okay na sa kanyang malaman na may love life na ito. Opo, si Tito Christopher, yung kaibigan mo po. Of all people, ang lalaking yun pa talaga? Ano naman kayang nakikita ni Pauline kay Christopher? Tumigil ka nga. Napangisi naman si Grace at hindi sinunod ang mama nito. Totoo naman, Mama. Alangan namang magsisinungaling ako. Nagsorry pa nga sa akin si Tito Christopher. Pinatawad ko siya kahit hindi ko alam ang kasalanan niya. Naikuyom na lang ni Javier ang kanyang kamao. Ang lalaking yun talaga,
puro gulo na lang ang dala. Hindi na lang tatahimik yung bibig. Nagkatinginan silang dalawa ni Pauline at parehong hindi alam kung ano ang iniisip ng isa't isa. Huwag mo nang pansinin yung tito mo. Nawala na yun sa sarili niya. Makalipas ang ilang minuto ay inaya na niya ang mga ito sa loob ng opisina niya. Tahimik lang si Pauline pero ito ang naglabas ng pagkain na dinala sa kanya at nilapag sa kanyang mesa. Nagdala din pala ito ng plato, kutsara, saka ibinigay sa kanya. Tinanggap naman ni Javier at nagpasalamat. Nagsimula ng kumain si Javier. Hindi niya alintana ang tingin ni Pauline dahil nagugutom siya. Ikinuha pa siya ng tubig ni Grace sa water dispenser niya at ibinigay nito sa kanya. Ngayon ay ramdam na ni Javier ang pagmamahal ng anak niya. Hindi na niya kailangan pang manlimos ng atensyon at mamilit dahil nagbago na ito ng pakikitungo sa kanya ngayon. May paggalang na rin si Grace at hindi niya alam kung anong nangyayari sa loob ng isang buwan na hindi niya ito kasama. Pero alam niyang siguro na-realize nitong mas maganda kung may daddy din ito na nagmamahal rito. Habang si Pauline ay napansin ang pagpayat ni Javier, hindi na rin ito gaya ng dati na suplado ang itsura nito. Normal na lang, mabait and good-looking man. Hindi gaya noong una ay sobrang nakakahiya kung kausapin ito at masaya siya sa kahihinatnan ng relasyon ng mag-ama. Nagulat na lang siya nang yayain siya ni Grace na puntahan ng daddy nito. Kailangan lang talaga ng panahon ng bata para makapag-isip at matanggap nito ang ganong sitwasyon. Hindi pinipilit, kusa itong magbibigay. Kaya siguro pumayat si Javier dahil na rin sa trabaho nito bilang doktor. Sa dami na rin ng pasyente na aasikasuhin. Hindi pa nga na-discharge ang iba ay meron na namang maa-admit na bago pero worth it lahat. Dahil malaking sahod kada buwan pero masyadong risky din. Pumayat ka yata. Hindi ka ba kumakain ng maayos? Hindi naman sila close nitong si Javier pero kung makapagtanong siya ay parang matagal na silang magkakilala. Pero kailangan niyang maging mabait rito para sa bata. Nang sabihan siya nitong blooming siya kanina at lalong gumanda ay parang galing sa isang kaibigan lang. Bigla namang tumalon ang puso niya dahil sa compliment na yon. Kumain naman ako sa tamang oras. Kaya lang mas lamang yung pagod ko sa trabaho. Pahinga din paminsan-minsan, Dok. Wala ka namang binubuhay na asawa. Ngumiti naman si Javier sa sinabi niya. Natigilan si Pauline at tinitigang maigi ang lalaki. Kahit saang anggulo tingnan, kahit nakatalikod, tagilid ay attractive talaga si Javier. Mas lalo na kung nakaharap. Kaya nga ilang taon din akong naging focus sa trabaho. Pero maghahanap pa din ako ng oras para makapagpahinga. Maganda yan. Ibaling mo naman ang atensyon mo sa ibang bagay para sumaya ka. Gaya ng ano? Magbakasyon at isama mo tong maganda mong anak. Nang tingnan niya si Grace ay sobrang lapad ng naging ngiti nito. Pwede, Daddy. Kapag hindi ka na busy, sasamahan kitang mag-enjoy. Talaga? Saan mo gustong pumunta? Kahit saan, basta magkasama tayo. Include na rin natin si Mama para hindi siya malungkot. Napatingin naman si Javier sa kanya. Di ba, may nagpapasaya na kay mama mo? Si Tito Christopher, like you said. Sumimangot si Pauline. Sineryoso yata ng lalaking ito ang biro ni Grace. Minsan lang naman sila nagkita ni Christopher at walang katotohanan na nag-date sila. Noong nagpunta sa bahay niya ang lalaki minsan ay may inoffer kasi ito sa kanya. Nabigyan siya ng negosyo bilang pasasalamat sa pag-aalaga kay Grace sa loob ng ilang taon. Binigyan siya nito ng pwesto ni Christopher para magbenta ng buko juice, buko shake at saka isinama na rin niya ang buko na binebenta niya dati at bestseller naman kaya masayang-masaya si Pauline. Nagpapasalamat siya ng sobra sa lalaki dahil hindi siya maiinitan at madatnan ng ulan dahil may maliit na siyang stall. At naniwala ka naman.
Teka lang, bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Nagkatawa na naman si Grace at Javier sa sinabi niya. Pagkatapos kumain ni Javier, ay si Polina ang nagpresentang magligpit ng pinagkainan nito. Nag-usap na silang dalawa ni Grace kanina na magstay muna ito sa bahay ni Javier ng isang gabi o dalawa at pumayag naman siya. Aalis na ba kayo? Ako lang yung aalis. Si Grace ay doon daw muna sa bahay mo since Sabado naman bukas at walang pasok. Tumingin si Javier kay Grace. Ngumiti naman ang bata bilang pagsang-ayon. Bandang hapon, habang si Javier ay ginising ang anak dahil aalis na sila. Masaya siya dahil si Grace ang nagkusa na doon muna magstay sa bahay niya. Pagka-out ni Javier sa ospital ay sumakay na agad sila ng kotse paalis. Samantalang nasa tabi niya si Grace. Huwag muna tayong umuwi, Daddy. Magmaneho ka lang ng magmaneho. Bahala na kung saan tayo makakarating. Sure. Bumili muna tayo ng snacks. Sige. Anong gusto mo? Gusto ko yung may pulang bubuyog. Okay, mag-drive-thru na lang tayo. Thank you, Daddy. At sorry din. Alam ni Javier kung ano ang ihiningi ng tawad ng anak. Ngumiti siya rito saka hinaplos ang mukha nito. Okay lang anak. Naiintindihan kita nun. Thank you, Daddy. I love you. Napangiti na lang siya nang halikan siya ni Grace sa pisngi. Nagpapasalamat si Javier kay Pauline dahil napalaki nito ng maayos ang kanyang anak. At malaki ang utang na loob niya rito. I love you too. Sa mga sumunod na linggo ay naging routine na ni Grace ang magstay sa bahay ni Javier kapag weekend. Nakikipaglaro na ito sa mga kasambahay niya at nakikipagkwentuhan na rin. Palagi nitong binibida kung gaano ito kaswerte na magkaroon ng mabait, mapagmahal at maalagang nanay, pati na rin ng gwapo at mayamang doktor na daddy. Wala nang hihilingin pa si Javier sa buhay, kundi ang maging malusog at hindi sakitin ang kanyang anak para tuloy-tuloy ang paglaki nito. Nawawalang pagod ni Javier paggaling niya sa trabaho ay madadatnan niya si Grace sa bakuran ng bahay na nagdodrawing ng kung ano-ano. Dumating ka na pala, Daddy. Nakasanayan na nito na kapag nakikita siya ay magmano agad at humalik sa kanyang pisngi. Oo, kasama mong mami mo na nagpunta dito? Natid lang po niya ako rito, Daddy. Hindi siya nagstay? Hindi alam ni Javier kung bakit excited siyang makita si Pauline at gusto niyang maging close sa babae, para kay Grace o for him. Napapuntong hininga na lang siya at pinakalma ang sarili niya. Ngumiti si Grace na nakatingin sa kanya. Kalaunan ay ngumisi na parang inaasar siya. Bakit bukang bibig mo si Mama kapag nagpupunta ako rito? Importante din ba siya sa'yo, Daddy? At naging big deal sa'yo ang hindi niya pagstay? Hindi nakaimik si Javier. Sana hindi na lang siya nagtanong para walang issue sa kanila. Of course. Importante siya dahil inalagaan ka niya ng maayos. Whatever, Daddy. Aminin mo na lang kasi na attractive ka kay Mama. Sa bagay, napapansin ko na mas may chemistry kayo ni Mama kaysa dun kay Tito Christopher. Napabuntong hininga na lang si Javier. Humaba patuloy ang usapan. Natapos ang usapan nila na palaging bukang bibig ng anak si Pauline. Siya naman ay nakikinig lang pero dumulundag ang puso niya sa tuwing naririnig niya ang pangalan ng babae. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan, ay nagtuloy-tuloy na ang closeness ni Javier at ni Grace. Masayang-masaya siya dahil naging kumpleto na ang kulang dati. Hindi siya mangangako sa anak pero maging mabuti siyang ama nito at mamahalin niya ito hanggang dulo. Habang si Pauline ay masaya na rin sa pagkakaayos ng mag-ama, lahat ng bagay may tamang oras at panahon. Para sa kanya ay masaya na rin siya dahil naging masaya ang anak. Sa nagdaang mga araw ay naging busy siya sa kanyang konting negosyo na kumikita naman kahit napapaano. Kapag may pasok ay nasa kanya si Grace. Hinahatid niya ito sa eskwelahan at sinusundo naman sa hapon.
Kung weekend ay doon ito kay Javier. Ihati din sa bahay niya linggo ng hapon. Araw ng Lunes ay naghahanda na sila sa pag-alis papuntang trabaho at si Grace naman ay papasok sa klase. Tapos ka na? Opo. Siya nga pala mama, ipinaganda ko ng baon si daddy. Baka pwedeng makisuyo na ihati dito sa kanya. Napailing na lang si Pauline dahil ginawa pa siyang delivery girl ng anak. Huwag na. Kaya na yun ng daddy mo na alagaan ng sarili niya. Sumimangot si Grace. Magtatampo na naman ito sa kanya kapag hindi nasunod ang gusto. Kasi naman, iniiwasan niyang makita si Javier dahil hindi siya sanay sa pagtitig nito sa kanya. Masyadong awkward, parang may meaning. Gusto ko siyang ipaganda ng baon, mama. Paano kung wala siya doon? Nandun siya. Nagkausap pa kami kanina. May cellphone na itong si Grace dahil binilhan ni Javier noong nakaraan. Alam naman ni Grace kung kailan gagamit ng gadgets o hindi. Binigyan mo talaga ako ng gagawin. Magtitinda pa ako. Malapit lang naman ang tindahan dun sa ospital. Isang sakayan lang. Kung ako pang maghahatid ay malilate na po ako. Sige na nga. Kunin mo na yung bag mo. Aalis na tayo. Salamat, Mama. Makalipas ang isang oras ay naihatid na ni Pauline ang anak sa eskwelahan at ngayon ay papunta na siya sa ospital para maghatid ng baon kay Javier. Umaasa si Pauline na sana ngayon lang to. Kung magtuloy-tuloy ay magreklamo na talaga siya. Pagdating niya ay nagmamadali siyang pumasok sa ospital. Lakad-takbo ang kanyang ginawa para makarating sa opisina ni Javier. Kumatok siya ng 2 beses bago siya pinagbuksan ng lalaki. Akmang sisili pa siya sa loob, baka may kasama ito. Hi, Pauline. By the way, wala akong kasama dito sa loob. Ngumiti ng sobrang tamis si Javier sa kanya at nag-umpisa na naman itong tumitig ng mariin. Hello, pinapasuyo ni Grace, baon mo raw. Hindi naman nahihiya si Pauline sa lalaking to dati, pero ngayon ay ewan lang niya. Parang biglang nagbago. Salamat, Pauline. Pasok ka muna. Hindi na. Nagmamadali kasi ako dahil kailangan ko pang magtinda. Inabot na ni Pauline ang dala niyang baon para sa lalaki. Sakto namang pagtanggap ni Javier ay nahawakan nito ang kamay niya. Nagkatitigan silang dalawa ng ilang minuto. Parang biglang pumintig ang puso ni Pauline. Ang pagkalapat ng kamay nila ni Javier ay nagdala ito ng kuryente sa kanyang buong kalamnan. Bago pa makalimutan ni Pauline na nasa labas siya ay binawi na niya ang kamay na hawak ni Javier. Sorry. Aalis na ako. Tumalikod na agad si Pauline at nagmamadaling lumabas ng ospital. Napapuntong hininga na lang siya dahil hanggang ngayon kinakabahan pa rin siya dahil kay Javier. Samantalang si Javier ay kumakabog ang dibdib kahit wala na si Pauline sa kanyang harapan. Meron na talaga siyang something na nararamdaman sa babae. Kung wala ay hindi naman siya mag-react ng ganito. Pero napangiti na lang siya nang matingnan ang baon na dinala nito sa kanya. Nakukumpara ni Javier sa mga past ex-girlfriends niya ay wala man lang nag-effort ng ganito na maghatid ng baon sa kanya dito sa ospital. Paglabas ni Javier ng ospital bandang hapon ay hindi na muna siya pumasok sa loob ng sasakyan. Nakatayo lang siya at napatingin sa buong paligid pero napakunot ang kanyang noo nang mapansin ang sasakyan ni Christopher sa kabilang bahagi ng daan na parang may hinihintay. Maya-maya lang ay pumasok sa loob ng sasakyan ang kaibigan at nagmamaneho palayo. Napabuntong hininga na lang si Javier at napahilot sa kanyang sentido dahil naisip niya na si Pauline ang kasama ni Christopher. Napailing na lang siya dahil hindi siya mapakali. Nabothered siya at nag-aalala na naiwang mag-isa sa bahay si Grace tapos ang nanay nito ay nakikipag-date. Pero sumingit ang isang bahagi ng utak niya na, Talaga ba? Nag-aalala ka para sa anak mo o para sa'yo? Bakit hindi mo na lang aminin na gusto mo siya para hindi ka na mahihirapan ng ganyan?
Napahinga na lang ng malalim si Javier. Sumakay na siya sa kanyang kotse at nagmamaneho paalis. Hindi na muna siya uuwi ngayon. Pupunta siya sa bahay ni Pauline para makita si Grace. Kahit gusto lang niyang makasigurado kung kasama ba ng babae si Christopher kanina. Pagdating niya ay nasa labas ng bahay ang anak, naglalaro. Mag-isa ka lang rito? Mano po, Daddy? Si Mama po, nasa loob, nagpapahinga. Hindi ba siya umalis? Hindi naman. Nasa bahay lang siya pagkasundo niya sa akin sa paaralan. Pasok tayo. Tumango si Grace at nagpatiuna sa pagpasok sa loob ng bahay, kaya sumunod na rin si Javier. Nadatnan niya si Pauline na sobrang himbing ang pagkakatulog sa may upuang kawayan sa may sala. Gaya pa rin ba dating tinitinda ng mama mo? Opo, Daddy. Pero may maliit na tindahan na si Mama na bigay ni Tito Christopher. Hindi na siya naiinitan at nababasa ng ulan. Nakaramdam naman ng inis si Javier. Nakakarami na talaga ang lalaking yon. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya magsiselos ng ganito. Nadamay pang kaibigan niya sa kanyang nararamdaman at wala itong kaalam-alam. Naupo na rin si Javier pero ang tingin niya ay diretso kay Pauline. Memoryado na niya ang buong mukha nito dahil sa tuwing makikita niya ang babae ay titigan talaga niya ito. Malumanay na rin itong magsalita ngayon o sadyang naisip lang niya na may attitude ito dahil sa first encounter nilang nagkasagutan sila agad. Mabait naman ang babae, na misinterpret lang niya ang ugali nito. Nang makita niyang gumalaw si Pauline ay napaling ang kanyang tingin sa itaas. Pretending na tumitingin siya sa bubong. Pero napakunot ang noo ni Javier nang pagbangon ni Pauline ay napasa po ito sa ulo at nagmamadaling tumakbo sa kusina at nagduduwal sa may lababo. Dali-dali niya itong sinundan at hinaplos-haplos ang likod para mahimasmasan. Okay ka lang? Sobrang sakit ng ulo ko. Parang mabibiyak talaga. Nalukot ang mukha ni Pauline. Nakaramdam ng kaba si Javier dahil naisip niya na baka buntis si Pauline. May sintomas kasi ng pagsakit ng ulo at pagsusuka ngayon ang babae kaya parang nasaktan siya ng konti. Ano pa ang nararamdaman mo? Dadali na ba kita sa ospital? Habang nagmumumog si Pauline at naghihilamos na muka, si Javier naman ay nakatitig lang sa muka ng babae. Ayan ka na naman sa pagtitig mo sa akin. Uy, hindi ako buntis. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako easy to get. Napahalakhak na lang si Javier dahil masama ang naging tingin sa kanya ni Pauline. Napaka-defensive mo naman. Wala akong sinabing buntis ka. Pero ganun ang iniisip mo. Napailing na lang si Javier dahil alam ni Pauline ang naiisip niya kanina. Natuwa naman siya bigla dahil hindi ito buntis. Ano ba itong nangyayari sa kanya? So, bakit ka nagsusuka? May nakain ka bang hindi maganda sa tiyan mo? Lumapit naman si Javier kay Pauline saka hinaplos ang tiyan nito. Nalukot ang mukha ni Pauline at napahawak ito sa balikat niya. Ang sakit ng tiyan ko. Nalipasan kasi ako ng gutom. Ang tagal ko bago nakakain kaya naunahan na ng hangin bago pagkain. Ikaw naman kasi. Kahit gaano ka pa ka-busy, huwag kalimutan ng kumain sa tamang oras. Sarili mo din ang magsasuffer. Inakay ni Javier si Pauline papunta sa hinihigaan nito kanina at nakita niyang meron ng kumot kasi una lang yung ginamit ng babae. Pakiinit mo ako ng tubig, anak. Gusto ko uminom ng gatas. Kitang-kita din sa mukha ni Grace na nag-aalala ito sa kalagayan ng mama nito. Tumingin sa kanyang anak na parabang nagpasaklolo. Hinawakan niya ang kamay ni Grace sa pinisil. Ngumiti siya rito para maramdaman nitong okay lang si Pauline. Sige po, Mama. Ibili na rin kita ng gamot para sa sakit ng tiyan. Huwag na, anak. Meron akong dala. Naandun sa loob ng sasakyan. Tumango naman si Grace at nagpunta na ng kusina. Pagbalik nito, makalipas ang isang oras, ay may dala ng lugaw at isang basong gatas ang anak. Ito na, Mama.
Pinagluto ko na rin po kayo ng lugaw para makakain ka. Salamat anak. Sige na, andun ka na sa kwarto mo magpahinga o gumawa ka ng takdang aralin. Huwag kang mag-alala, mawawala din to. Opo, Mama. Pagpasok ni Grace sa loob ng kwarto ay uminom na ng gamot si Pauline. Humiga ito ulit at nagtalukbong ng kumot. Ramdam niyang masakit pa rin ang tiyan nito dahil pinagpawisan sa kalukot na lukot ng itsura. Pinunasan ni Javier ang mukha ni Pauline at itinali niya ang buhok nito para naman makaramdam ng ginhawa kahit na papaano. Kinuha niyang lagayan ng lugaw, binitbit saka naupo sa tabi ni Pauline. Papakainin niya sana ito pero umiwas ang babae. Ayokong kumain. Isusuka ko rin naman yan. Pilitin mo kumain. Mas maganda nga kung maubos mo to. Iisipin mo na lang si Grace. Nag-aalala sa iyong bata. Walang nagawa si Pauline kundi ang kumain hanggang sa naubos nito ang lugaw. Pinainom niya ng tubig saka pinaubos niya rito ang isang basong gatas. Humiga na rin si Pauline kaya nilagyan niya ito ng kumot. Pero bago yon ay inutusan muna siya ng babae na lagyan ng pamahid ang tiyan nito. Natigilan si Javier dahil hinawakan ni Pauline ng mahigpit ang kanyang kamay. Maraming salamat, Javier. Huwag mo kong iwanan, please. Dito lang ako. Nang makatulog na si Pauline ay nakahinga na ng maluwag si Javier. Sana magtuloy-tuloy na ang paggaling ng babae. Mabuti na lang napadaan siya dito. Kung hindi ay walang tutulong kay Pauline. Masama palang pakiramdam nito. Makalipas ang 2 linggo, habang si Pauline ay gumaling na sa sakit ng kanyang tiyan. Dahil doon sa nangyari, ay hindi na talaga siya nagpapalipas ng gutom. Takot na siya baka sa ospital na ang bagsak niya. Nagpapasalamat din siya kay Javier kasi ilang araw din siya nitong inaalagaan. Hindi siya iniwan hanggang sa gumaling na siya. At dahil doon ay bigla silang naging close na dalawa. Walang ilangan, naging comfortable na sila sa isa't isa ngayon. Hindi na siya nahihiya sa lalaki, lalo na kapag tinititigan siya nito. May mga deep talks na rin silang dalawa kapag tumatambay ito sa bahay niya. Pero sa likod ng lahat ng yon ay nagtatago ang lihim na pagkagusto niya sa lalaki. Hindi niya alam kung kailan pero kusa na lang itong umusbong along the way. Hinayaan na lang niya at hindi pinigilan dahil wala namang alam ang lalaki tungkol rito. Ngayon ay magtitinda si Pauline. Nakahanda ng baon niya. Naihatid na niya sa eskwelahan kanina si Grace kaya dumiretso na lang siya ngayon doon sa tindahan niya. Pero bago yon ay pupuntahan muna niya si Javier para dalhan ng pagkain. Matagal na niya itong ginagawa at masaya naman siya dahil na-appreciate ng lalaki ang effort niya. Pagdating niya ay nagulat na lang si Pauline. Nang hindi pa siya nakakatok sa pinto ay bigla na lang bumukas ito at hinila siya papasok sa loob ni Javier. Ano ka ba? Bigla ka na lang nanggugulat. Akala ko kung sinong nanghila sa akin. Paano yung gulat? Titignan ko nga. Nahiya naman bigla si Pauline dahil muntik nang magkadikit ang mukha nila ni Javier dahil lumapit ang lalaki sa kanya bigla. Ikaw talaga? Ang hilig mo nga sa rin ako. Hindi naman kita inaasar. Kamusta ka na? Hindi na ba sumakit ang tiyan mo ulit? Parang namiss kong alagaan ka. Dahil sa sinabi ni Javier ay nanlaki ang mga mata ni Pauline kaya nakurot niya sa tagiliran ang lalaki. Uy, huwag kang magdasal na magkasakit ako ulit. Ayoko ng ganong pakiramdam. Pwede mo naman akong alagaan ng ganito. Napatitig sa kanya si Javier at ngumiti. Napakagatlabi na lang si Pauline. Iba talagang epekto sa kanya kapag may gusto siya sa isang tao. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ayaw magpaawat talaga. Talaga? Tumira ka muna sa bahay ko. Napangisi na lang si Pauline sa sinabi ni Javier. Lumapit sa kanyang lalaki. Niyakap siya at isinayaw ng dahan-dahan. Kahit walang tugtog. Kung hindi lang sila close ni Javier, ay iisipin niyang may gusto ito sa kanya.
Pero masyado naman siyang assuming para mag-isip ng ganun. Professional ang lalaking to samantalang siya ay buko vendor lamang. Malabong mahulog ang loob ni Javier sa kanya. Hahanap talaga ito ng babaeng na babagay rito. Yung mayaman, professional at saka maganda. Bakit mo naman gagawin yon? May bahay naman ako. Hindi niya kita ang reaksyon ni Javier dahil nakayakap pa rin ito sa kanya. Pero ramdam niya ang lalim ng paghinga nito na halatang dismayado. Sinubukan ko lang naman, baka makalusot. Nakurot na naman niya ito ng mahina dahil masyadong maharot ang doktor na ito. Naramdaman na lang ni Pauline na idinantay ni Javier ang ulo nito sa kanyang balikat. At hinahalik-halikan ng lalaki ang balat niya dahilan para magtayuan ang balahibo niya sa katawan. Sa mga sumunod na buwan, habang si Javier ay naghahanda para sa birthday ng kanyang anak, walang alam si Grace sa gagawin niya pero alam ng bata kung kailan ang exact birthday nito dahil sinabi niya noong nakaraan. Naganda siya ng party sa likod ng bahay niya malapit sa pool. Sinama ng Mercedes at ang ibang kasambahay ang nag-isip ng decoration at nagluto ng handa para kay Grace. Hindi na pumayag ang mga ito na mag-hire pa siya ng mag-cater sa party dahil kayang-kaya naman daw nilang gawin. Ngayon ay 2:00 na ng hapon at papunta na siya sa bahay ni Pauline para sunduin ang mga ito. Excited na si Javier na mag-celebrate ng birthday ng anak dahil ito ang kauna-unahang mag-celebrate sila ng magkasama ng malaki na ito. At may plano din siya para kay Pauline. Hindi na kaya ni Javier na itago ang nararamdaman niya para sa babae. Habang tumatagal ay lalong bumibigat. Pero ang excitement niya ay biglang nawala nang makita si Christopher sa bahay ng babae. Masaya pang magkausap ang dalawa, kaya parang hindi makahinga si Javier sa sobrang selos. Pero hindi siya pwedeng mag-walk out. Kailangan matuloy ang selebrasyon kahit masama ang loob niya. Ano ba talagang meron sa dalawang ito? Bakit ganito na lang ka-close sa isa't isa? Pagbaba niya ng kotse ay ngumiti sa kanya ang kaibigan, pero hindi niya ito pinansin, mas lalo na si Pauline. Sakto namang palabas ng bahay si Grace, kaya nilapitan niya ito. Birthday mo ngayon, di ba? Opo, Daddy. Punta tayo sa bahay. May surprise kami sa'yo. Talaga po? Oo naman. Paano si Mama? Susunod na lang siya kung gusto niya. Akay-akay ni Javier si Grace papasok sa loob ng sasakyan. Nagsabi pa ito kay Pauline na kailangan itong sumunod. Pumayag naman ng babae pero hindi na niya ito magawang tingnan dahil bad trip na siya. Pagdating nila sa bahay ay inutusan ni Javier ang kasambahay na bihisan si Grace ng damit na binili niya at dalhin ito sa likod ng bahay. Nagstay muna si Javier ng ilang minuto dahil bigla siyang kinain ng guilt sa hindi pagpansin kay Pauline kanina at iniwanan pa nila ito. Maya-maya lang ay pumunta na siya sa likod bahay at kitang-kita niya kung gaano kasaya si Grace sa inihanda niyang party para birthday nito. Saka nagulat sila dahil nakita niya si Pauline pero wala si Christopher. Salamat, Daddy. Thankful po ako at swerte dahil ikaw ang daddy ko. Mahal na mahal po kita. Lumapit sa kanyang anak at niyakap siya ng mahigpit. Welcome, anak. Tumingin din si Grace kay Pauline at tumutulo ang luha nito. Ngumiti naman ng babae sa kanilapitan ng bata, hinalikan sa pisngi at niyakap ng sobrang higpit. Happy birthday, Grace. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Mama. Salamat sa pag-aalaga, sa pagmamahal. Huwag mo kong iiwanan. Malulungkot ako. Napaiyak na rin si Pauline, pati ang kasambahay at si Manang Mercedes. Ano ka ba? Sino bang may sabi sa'yong iiwan kita? Ikaw naman kasi, pinapayak mo ako, birthday mo ngayon. Dapat maging masaya tayo. Natatakot po ako na baka ayaw mo na sa akin. Anak kita at akong mama mo. Kaya palagi lang akong nasa tabi mo hanggang lumaki ka na.
magkaroon ng trabaho, makapag-asawa. Salamat, Mama. I love you. Natouch naman si Javier sa mga salitang binitiwan ni Pauline. Sobrang genuine ng pagmamahal ng babaeng ito sa kanyang anak. Sobrang buting nanay. Mahal na mahal nga nito si Grace na hindi nito totoong anak, mas lalo na siguro kung magkaanak ito in the future. Pagkatapos mablow ni Grace ang kandila sa birthday cake nito, ay kumain na sila dahil gutom na. Hindi na rin nag-imbita ng ibang bisita si Javier dahil yon ang request ng anak. Mas gusto daw nito na sila lang kaya pumayag na rin siya. Pagkatapos nilang kumain ay nagpicture-picture na sila. Game na game din ang mga kasambahay niya na mag-post kung saan-saan kaya sobrang saya nitong birthday ni Grace. Mag-picture din kayong tatlo. Sige po, Lola. Picturean mo po kami. Tuwang-tuwa naman si Grace na pumagitna sa kanilang dalawa ni Pauline at nag-smile ito kay Manang Mercedes na may hawak na camera. Dikit ng konti para sweet tingnan. Akbayan mo si Pauline, Javier. Sinunod naman ni Javier ang sinabi ni Manang kaya umakbay siya kay Pauline na tahimik lang. Please lang, ngumiti naman kayong dalawa. Huwag niyong dalhin ang tampuhan niyo dito dahil birthday ko. Nagkatinginan silang dalawa ni Pauline at sabay ding tumingin sa kamera at ngumiti. Makalipas ang ilang oras ay tapos na silang kumain at napagdesisyonan ni Grace saka ng kasambahay na maligo sa pool kahit gabi na. Sinamantala naman ni Javier ang pagkakataon para sundan si Pauline dahil umalis ito sa likod bahay. Saan ka pupunta? Hindi siya pinansin ni Pauline. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad kaya hinawakan ni Javier ang braso ng babae at hinila paharap sa kanya. Ayoko na rito. Bakit pa ako magstay kung may isang tao diyang hindi ako pinapansin? Gumawa ka pa ng kwento. Gusto mo lang umalis at iwanan ng anak kahit birthday para puntahan si Christopher. Di ba? Tama ako? Nanliit ang mga mata ni Pauline habang nakatingin sa kanya. Nakataas ang kilay at namewang na may gigil sa reaksyon nito. So, si Christopher ang dahilan kaya hindi mo ako pinapansin mula pa kanina? Nagsiselos ka ba? Oo. Hindi ba halata? Ano ngayon kung nagsiselos ako? Wala kang karapatang magselos dahil walang tayo. Hindi mo ako pag-aari at hindi kita asawa. Nasakta ng ego ni Javier. Wala talaga siyang karapatang magselos dahil walang sila. You're right. Walang tayo. You can go ahead. Puntahan mo si Christopher. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, kaya ako pinapatay sa selos kapag kasama mong kaibigan ko. Dahil may gusto ko sa'yo. Gustong gusto kita, matagal na. Maaring mahal na nga kita. Hindi nakaimik si Pauline. Wala itong reaksyon sa sinabi niya kaya tumalikod na rin si Javier at nagtangkang maglakad palayo. Pero naramdaman na lang niya ang yakap ni Pauline sa kanyang likuran. Gusto din kita. At mahal na rin kita, Javier. Dahil sa narinig, ay agad humarap si Javier kay Pauline. Siniil niya ito ng halik sa labi at nagtagal ng ilang minuto. Masayang masaya siya at ngayon, alam na niyang pareho sila ng nararamdaman ay secure na siya. Sa mga sumunod na buwan, habang si Pauline ay hindi makapaniwala na may relasyon na silang dalawa ni Javier pagkatapos ng aminan portion nila noong birthday ni Grace, ay nagtuloy-tuloy na ito. Wala nang ligawan na nangyayari, basta pareho nilang mahal ang isa't isa ay okay na yon. Saka naramdaman din ni Pauline na dumistansya na si Christopher sa kanya dahil na rin sa kasiselos ni Javier kahit magkaibigan lang naman silang dalawa. Hindi nagtinda ngayon si Pauline dahil may lakad daw silang tatlo at hindi din nabanggit ni Javier kung saan sila pupunta. Nasa bahay siya ngayon ng mag-isa dahil may pinuntahan muna ang dalawa. Ilang beses na rin silang nag-outing ng magkasama at hindi talaga nila maiwan-iwan si Grace. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Javier, ay hindi muna siya kumilos. Hinintay muna niyang pumasok ang nobyo sa loob ng bahay. Hindi ka pa ba nag-ready? Lumapit sa kanya si Javier at hinalikan siya sa labi.
Okay na ako. Nasaan si Grace? Hindi sumama. Doon na lang daw muna siya. Sigurado ka? O baka naman hindi mo pinasama? Ikaw talaga. Pinag-iisipan mo na naman ako ng hindi maganda. Napangiti naman si Pauline. Binibiro lang niya ito. Masyado namang seryoso. Habang nagmamaneho si Javier, ay sinabi nito sa kanya kung saan sila pupunta. Sa isang isla pala. Pagdating nila doon, ay wala silang sinayang na oras. Kumuha sila ng isang kwarto upang lagyan ng kanilang gamit, saka sinimulan na nila ang mag-enjoy sa pagpunta nila rito. Nag-snorkeling sila, island hopping, kahit takot na takot si Pauline dahil hindi siya sanay sa dagat, ay naalalayan naman siya ni Javier kaya worth it ang outing nilang ito na magkasama. Sinusulit nila ang oras. Naliligo sila ng dagat hanggang sa gabi kahit sobrang lamig ng panahon. Magyakapan lang silang dalawa sa tubig, ay okay lang maligo kahit abuti ng magdamag. Pangalawang araw na nila ngayon dito sa isla. Enjoy na enjoy si Pauline dahil marami ding mga tao ang nagpupunta rito at mag-overnight stay kaya hindi tahimik ang lugar. Nasa loob siya ng kwarto ngayon dahil nagpaalam si Javier na lalabas lang muna at magpapahangin habang nakatingin sa malawak na karagatan. Nang matagal bumalik ang lalaki, ay naisipan na ni Pauline na puntahan ito dahil nag-aalala na siya. Dumiretso siya sa may tabing dagat at hinanap ang lalaki. Nang may mapansin siyang bulto ng katawan doon na pamilyar sa may di kalayuan, ay pinuntahan niya ito at hindi nga siya nagkamali dahil si Javier ito. Ngumiti si Javier sa kanya. Napalingon naman bigla si Pauline nang mapansin niya ang tunog ng gitara sa may di kalayuan. Pagtingin niya ulit kay Javier ay nakaluhod na ang lalaki at may hawak na singsing. Will you marry me? Nakuha pa ni Pauline ng ngumiti kahit gulat na gulat siya. Kitang-kita niya ang kaba sa mukha ni Javier at takot na rin pero tatanggapin niya ito dahil mahal na mahal niya ang lalaki. Yes! Tumayo si Javier at isinuot sa kanya ang singsing, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Thank you. Pero pinakaba mo ako ng sobra dahil baka ayaw mong tanggapin dahil masyado pang maaga. Aayaw pa ba ako? Sino ba ako para hindi tanggapin to? Hinawakan ni Javier ang mukha niya at hinalikan siya sa labi. I love you. I love you too. Pagkatapos ng proposal ni Javier, ay tumingala si Pauline sa langit at taus-pusong nagpapasalamat sa Diyos na binigyan siya ng partner sa buhay. Dahil akala niya dati ay mag-iisa na lang siya at hindi mararanasan kung paano mahalin, alagaan at sasamahan hanggang pagtanda. Ikinasal silang dalawa ni Javier makalipas ang 2 buwan. Kahit masyadong mabilis ang pangyayari, ay alam ni Nakatayo